Diyos nga naimbag, Diyos nga naayat. So na, ti matalag kapag kamkamangan tayo. So nga, kung natin ta, ti Diyos na dawa, sasalsudin natin galmay sa kada tayo kapsat nga, what shall we repeat to the goodness, all the goodness of our Lord? Anyang nga road kakapsat, may subad tayo, ti kinaimbag, ti Diyos, kanagdibibiyag tayo. May sa kunana, iayaten tayo kumahay ti Apo, pagserbyat tayo kumahay ti Apo, kandayawon tayo kumahay ti Apo, ti amin nga puso tayo, tigsa tayo ken amin nga kararwa tayo. Amen? Hangkay mo danagang kakabsat, ababalaang taramidak ka second service tayo, tanda tayo tiba. Second service ang kakabsat, katagyaman tayo, kini Pastor Chris, nag-imbag ka talagang encouragement, ayun, mensahe na kada tayo kakabsat, katamok, nga da, naimula, nabati nga naimula, kadipos puso, kan panpanuno tayo. God bless you, Pastor. Panan. Dawatag nga road, nga tabag na tayo amin, kakabsat, tap ni daton tayo, umunang arami tayo tayo. Hanggang kayo madanagan, kalandi, kareta, dawatag man, nga kantaan tayo kunanang, opening prayer tayo. How great thou art, then sings my soul. I say,
Juan, unay nga Diyos, iti daytoy apo nga kanito. Naging magkalaunay, apo, tibiyag, tumanggal maysa. Salamat, apo ta, init ka na kami manan, apo, iti baro nga biyag, baro nga pigsa. Tapno iti daytoy, nadayaw nga balay mo. Kat adda kami manan ditoy nga natipon-tipon, tapno iti kasta, agkay-kaysa kami, apo, nga mangidaydayaw, mangitantanok, dahi ta kaimbagan, unay nga sasaom ugad. Lord, bendisyon namin ti tumunggal may sa kada kami. Salamat manen, apo ti panangay aywan mo ti tumunggal may sa kada kami ti lasod ti nakadomingo apo katadda kami manen nga natipon-tipon iti dayto nga balay mo tapnon iti kasta agkay-kaysa kami apo nga mangi tantanok dayta kaimbagan unay nga nagan mo Lord. Si kalaeng apo iting kami nga daydayawen. Si kalaeng apo ting kami nga makita no kasano ka nga agtartrabaho ti bibiyag ti tumunggal maysa apo. Si kalaeng apo ti pagserserbian mi. Katawanan apo iti sabali no dilaeng sikay ti pagserbian mi. Agin gana apo nga da kami nga si bibiyag o God. Hallelujah, hallelujah. Apo bendisyonam daytoy nga aramid mi Lord. Patib kerem dagitoy apo nga pamati mi. Nunyaman apo dagiti addaan iti pagsubok apo iti panagbiag. Saan ko maapo nga dayta iti lakped nga inda nga panagserbiking ka. No dikiti makita da mariknada. No kasano ka apo nga garaw iti bibiyag da Lord. Ipakita apo ipariknam no kasano ka nga nagdakkel nga Diyos iti bibiyag ti tumunggal maysa. Oh, hallelujah, hallelujah. Apo aramidem ti biyag mi apo nga noon nagpay ka di tin spiritual nga panagbiag mi Lord God. Si kalaeng apo tinakaimimbang nga Diyos nga saan nga pulos nga nagbalbale maniputikal manita kanitag nanayon. You're the great healer, O God. You're the great provider, O God. And you're the greatest made of all, O God. Hallelujah, hallelujah. Apo niya kitin nga kinaimbag mo, apo tibibiyag mi. Insalakan na kami, apo. Kadag iti pandemic nga naglablabas apo gaputi ayat mo kada kami adda kami latta dito nga nakatakder tapnon apo agdayaw agpasalamat kami kin ka Lord God. Hallelujah. Apo pakawanam dagiti basbasol mi Lord ado apo dagiti pagkurkurangan mi ngam sikata na ayat na asika unay nga Diyos. Apo, pinakawan mo, dagiti basbasol mi Lord. Salamat. Salamat Lord. Hallelujah. Bendisyonam apo, inaramat mo nga imsi Lord. Bendisyonam mo, dagiti mangipahayag, kadagiti testimony da Lord. Iti mangi dalan, iti kankanta nga kas pagdayaw mikin kaapo nga iso ti pakareknaan mi ti presensyam. Bendisyon nam apo kastamot. Lalo na apo ti mangibinsa-binsa day ta kapapatgan kaimbagan nga sasaom. Luktam dagiti puso panunot mi. Tapnon iti kasta isuka di ti pagbiyagan ti kararwami iti inaldaw-aldaw. Oh, hallelujah. Lord, dawatek met apo nga dagitoy apo ka kamkamang iti daytoy nga church inikam ida apo iti luglugan da babasit man dadakkel apo si kakaditi mangaywan kada gamiten da apo dagitoy nga luglugan da ket ilisim apo ida tinyaman nga pigadit adaldalan da Lord si katimang drive iti pagturungan da apo tamat lakad iti panagayod da kasi kamot lang iti mang drive tapno iti kasta na septida apo nga makasamput mat lang iti pagtangengan da Lord God.
Lord, salamat iti amin kada ito iting kami nga dinawat. Ken Kristo nga po mi dinawat mi amin king kadagitoy. Amen and amen. Praise the Lord. Ket mapantayo ti marunong nga arabin ti kabsat. Sakbay nga mawagak iti may isang testimonyo. Mangipaay kami man ti may isang kanta kas pagdayaw mi ti Apo tawagak dito ni Sister Dalisay kini Sister Bing ta mangipaay kami ti may isang kanta kas pagdayaw mi iti Apo. At yung kanta amin kakabsat ni kasala pa kay daigan na dyan mensahe ni Pastor Chris katatay so akong kunak kaslama na ko ti message na kinato kantaan mi so nga hang kumanga giti boses mi mabaling nga di kami nga kakabsat nalain nga kumakanta nga mati mensahe na ting kayo pakinggan kakabsat amok nga ada ti mensahe ti Apo tunggal may sa katayo ito nga makakanta kakabsat kati paulo na kunana Jesus use me. Handa ko. Nagpintas kapsa tayo mensahe ti inadal tay tatay ko nana. Edi biyag ni nagitalong ni Mishak sa drak ni Abid ni Kugat. DJ ko mati alaan tayo mo adapon tayo kadakwada DJ man courageous faithfulness kina matalagdaan obedient masunurin din ba tayo mga kapatid? Amen. Talagang masunurin tayo dahil anak tayo ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Idi kalman kakabsat na biglak takuran ni Sister Des talagang niapo ti mangidalan kada kamita nang tedda ti kantaan mi to'y nagpintas nga talaga napaiyak nga ako nung kinantada kinantami ti kalman jay laod kakabsat ket ti amok lang iti chorus na iso nga niapo ti mangidalan ken amok nga niapo ti mangi-interpret kada tayo ay iti nga mensahe na tasapay ko pausar tayo amin iti pagarian iti Apo iti pagayatan ni Apo kadag iti bibiyag tayo. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I
kabsat, amo nga tarusan nyo timinsahin na. Ay nga kanta kabsat, amo kinayaban na tayo ti Apo. At dati gift nga internet, sagot internet tunggal may sa tayo kabsat. Iba-iba lang sagot tayo ng sa pala kumata ko na it's better to obey than to sacrifice. Ay kumano documented na kada tayo iti Apo nga gift kada tayo kabsat o repaglinisan dakkel nga kasi baga natin ni Pastor Chris gift mo nga ayaglinis kakabsat. So ngano da time tayo iti malam iti Sabado kakabsat. Bakit kita mi dududwalan sa langan iti tagalinis kada tayo iti church kakabsat. So nga no dawaya tayo manulang kakabsat may salang oras mo iti paglinis. So nga may sama nga gift nga inted iti Apo kada tayo. Ado dagiti gift nga iti Apo kada tayo kabsat. So nga amok agtimag ti Apo kada tayo. Ket ada kumadya ko nga pinagtulnog tayo kakabsat. Iti awis iti Apo tunggal may sa katayo. Ket awan ti testimony gayam kakabsat dagiti ubing magipaida magayam iti may sa nga special number nga pa iti da para iti Apo kabsat. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was
Praise the Lord. Amen. Puno kabsa, tagi yung ubing, maka-inspired da. Talagang, so nga, karkararag tayo, nakita tayo yung ubing kakabsa, taktibo da. Kitsa, karkararag tayo, to repay, pinagdaktil da. At dadak mga kakabsat, ngagtultuloy, ngagserbi, iti apo. Hanlang patinggal ajay, no di ka tamok kakabsat. Dakadakwada, dagiti alaon, usaran, iti apo, iti unag, iti iglesia, paglaki nila mga Kaya pagdasal natin sila sa kanilang pag-grow, nandito pa rin sila, nagsisilbi sa ating Panginoon. Amen? Kaya tiyempo, pasensya kakabsat yung baga kating testimony. Ti oras, kat medyo hanan nga ipalubos, it's survive time for the next Sunday. The other Sunday. Next Sunday. Next Sunday kakabsat. So nga, tiyempo na nga rodan, tapos mapantay si Marunot, so kung na tayo nga, amin tayo, agkanta tayo para itiapo kabsat. So nga, naging nakasagana ko na daw, praise the Lord! Amen. Kung kakabsat, makita ko talaga nga nakasagana kayo nga mga kanta, mga idaydayaw ay Diyos. Pag sinaserbihan tayo, Diyos nga si bibiyag nga man nakabalin amin. Kaya tawaga ka rodan, mga ilay, ti praise and worship. Praise the Lord! God is good! All the time! Amen. Tunay nga pong dakila ang ating Panginoon. Ayan, at oras na po para tayong lahat naman ang sumayaw at umawit para sa ating Panginoon. Hallelujah. And so awitin po natin yung kantang Open the Eyes of My Heart, Lord. Nung bata po ako, palaging pinapakanta itong kantang ito. Favorite, isa sa mga favorite naming mga bata dati. Ayan, pero hindi ko naiintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Pero ngayon, naiintindihan ko na yung ibig sabihin niya, ang ganda pala ng kanta. 'Di ba? Alam na po natin na God is powerful. Sinong hindi nakakaalam nun? Lahat tayo alam natin, God is powerful. Pero bakit kaya minsan may doubt tayo? Bakit minsan may mga araw na parang nagda-doubt tayo? But kaya kailangan natin na i-open ni Lord ang eyes ng mga puso ng bawat isa sa atin so that we can see how great, how powerful, how majestic God is. Amen. Amen. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see it.
wanna sing. Jesus. We wanna sing. Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna sing. Jesus. We wanna sing. Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna sing. We wanna sing. We wanna see Jesus lifted high. We wanna sing. We wanna sing. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. A banner that flies across this land, that all men might see that truth and know He's the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high. A banner that flies across this land, that all men might see that truth and know He's the way to heaven. We wanna see. We wanna see Jesus. We wanna see. We wanna see Jesus lifted high. We wanna sing. We wanna sing. We wanna see Jesus lifted high. We wanna sing. We wanna sing. We wanna see Jesus lifted high. We wanna sing. We wanna sing. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, we wanna see Jesus lifted high. We wanna glorify your name, Lord. We want to worship you, Lord God. Our lovely God, you are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Let us continue to worship our living God. Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, here I am to worship you. Here I am to lift your name on high, Jesus. Hallelujah. Light of the world, you stepped down into darkness.
altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord. We are here to worship your name, Father. We are here to glorify you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. We worship you, Lord. Oh, we lift your name, God. We lift you. We lift you, God. Hallelujah. Yes, Lord. Indeed, you're so great, Lord God. You are worthy to be praised, Lord God. You are worthy of all the worship, Lord God. Hallelujah. You are so lovely, Lord God. You are worthy. You are wonderful, Lord. At patuloy mo po yung pinapatunayan sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy mo po itong pinaparanas sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for sacrificing your life sa cross for our sins to save us, Lord God. Thank you for the joy of salvation. Hallelujah. Thank you for our lives dahil nandito kami ngayon, Panginoon. We are able to worship you, Lord. We are able to shout praises sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. We are so blessed because you are our God, Lord. You are our God. And hindi po kami magsasawa, Panginoon, na papurihan ang iyong pangalan. Hindi po kami magsasawa na banggitin, Panginoon, kung gaano ka kadakila sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. We will worship you, Lord. We will worship your name, Father. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, God. Hallelujah. Oh, we worship your name, Lord. We worship your name, Father. Oh, you're so great. Your love is so great. Your love is so great, Lord. Hindi ka po nagkulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi mo kami kailanman iniwan, Panginoon. Inalalayan mo kami, Panginoon, sa bawat takbang ng aming mga paa, sa bawat pagtaas ng aming mga kamay. Kasama ka namin, Lord God. Napakadakila mo. Dahil sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok sa buhay, kasama ka namin. Ipinaramdam mo sa amin ang kagalingan. Ipinaramdam mo sa amin ang kagalakan, Panginoon. Sa'yo lamang po namin matatagpuan yon. Sa'yo lamang, Panginoon. Kaya naman, karapat-dapat lamang na papurihan ka, Lord. Karapat-dapat lamang na itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for moving right now. Oh, thank you for pouring out your Spirit in this place, Lord God. Thank you for setting the fire sa puso ng bawat isa sa amin, Lord. We thank you, God. We thank you, Lord God. Hallelujah. And we give you all the glory, honor, praises, and adoration. Palakpakan pa natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayan, good morning po ulit. Ang ating pong mga announcement in behalf po ng ating pastor. Nasa ano po kasi siya ngayon? Nasa Pugo. Kasi Thanksgiving po ng ating daughter church sa Pugo. Ayan, happy Thanksgiving po sa mga taga Pugo. Ang ating announcement, syempre pa, ang anniversary po natin Saturday. So may Sunday service pa rin po tayo ng Sunday. Yung mga iba kasi nalilito, kala nila Sunday yon. So sa December 18, ang ating pong MC ay si Sister Jemima Suyat. Ang opening prayer po natin ay si Nova Leslie Alvarez. Sa December 18 din po magaganap yung meeting and planning ng mga
officers, mga old deacons, tsaka mga new officers. After ng service po yan sa December 18. Na-reschedule po ngayon. Tapos po, ang ating MC National Fellowship ay magaganap po sa December 27 to 29, 2022 sa Mandela, Quirino. As of kahapon, meron na po tayong meron na pong 20 na kabataan na dadalo. Ayan, purihin po ang 21 na? Hindi ako naka-update. Kahapon ka ako naman. 21. Ayan. Ang evening devotion po natin sa Thursday ng 7 p.m. ay question and answer tayo po ulit. At syempre pa ang ating 70th anniversary sa Saturday na po ito. 6 days to go. 9 o'clock po ang simula. Sa mga nanonood po dyan, invited po kayo. At confirm po natin yung ating mga slots pa rin. As of today, meron na po tayong confirmed slots of 290. Purihin po ang ngalan ng Panginoon and 48 na mga bata. So, yung mga hindi pa po nagko-confirm ng kanilang slots, malapit na po kayong maubusan. Magko-close na po ang ating slots. Hindi na po tayo sosobra doon. Dapat nung Friday pa yung confirmation, pero since mayroon pa tayong sumusobra, di ba Auntie Mildred? May sobra pa, pwede pa tayong magdagdag yung mga pangalan na piniem ko na hindi pa po nagre-reply ng kanilang confirmation. Please, pa-confirm na po para mabigyan po kayo ng meal stub. Kasi pag nagbago ang isip nila, baka mamaya mas maraming makain yung iba. Kaya i-confirm na po natin as much as possible. Ngayong araw na lang po ako tatanggap ng slots, confirmation. Ilagay nyo na para ma-confirm na po natin yung ating attendance at mapaghandaan na po natin. Kasi mas magiging magulo po doon kapag doon pa lang tayo kumukuha ng slots. Kaya po meron tayong pre-registration na tinatawag. Tsaka pala, hindi ko na i-announce po kanina yung ating mga t-shirt na isusuot natin sa anniversary. Meron po total na 165 na nagpa-print. Base dun sa printing press, kasi medyo na late tayo ng pagsasubmit kasi hindi po tayo nakapag-submit dun sa araw ng deadline. Maibibigay pa lang po yun hanggang December 15. So, ang distribution po nun sa inyo, naka-assign na lang po yun kay Pastor Chris. Ibabagsak na lang po niya yun per zone. Siguro dito sa Amyanan, kila Pastor Chris. Doon sa Abagatan, doon na lang po sa amin. Sa Daya, doon na lang po kila Uncle Pablito siguro. Sa Laod, ibigay na lang po doon doon po sa inyo, ante, doon sa Mekarasi Residence. Yung mga outside San Miguel, ibabagsak na lang po sa El Padres Gupit Guapo Shop. Ayan. Doon na lang po ibabagsak. Pick upin nyo na lang doon para pwede nyo pa naman siyang mailaba. Kung ayaw nyo na, huwag nyo nang labahan. Suot nyo na lang. Yun po yung isusot natin mula sa motorcade hanggang sa ating buong program. Yun po kasi yung uniform natin para ma-distinguish po na tayo po yung mga members ng AFB Bani. Kasi marami po tayong mga kasama doon na mga guests. Mas maganda pa rin na naka-uniform po tayo bilang mga members ng ating church, in celebration po ng ating church. Ang ating pong Dawn Wash, every Saturday pa rin ng 5 a.m. Pero baka sa Saturday, doon na tayo sa motorcade magpe-prayer meeting. Diba? Ang live stream, schedule pa rin natin, Sunday school, every Sunday ng 8:30, yung ating Sunday school. Sunday service, 10. Evening devotion, usually nagiging every Thursday na siya. Okay? Ano pa ba? Sa mga nanonood din, abangan nyo rin po yung ating live streaming ng ating anniversary. Kaya kung yung mga hindi po makakadalo mula buong Pilipinas at buong mundo, saan ka man naroon, nasa karagatan ka man, nasa syudad ka man, sa barangay ka man, basta meron kang internet. Live na live po ang ating anniversary. Diba? Bongga. Bala na multimedia dyan. Ayan. So, oras na po para ibigay po natin, isa pa pala, para sa ating special offering din. Sa anniversary, nagkaroon po tayo ng project na special offering. Meron po tayong blue bills and yellow bills na kinokolekta. Ito po, ang proceeds po nito ay para po sa expansion ng ating church building, mga multimedia gadgets. Kita nyo naman, kulang pa yan.
Ayan. Tapos, yung mga iba pa po nating mga projects sa church, kaya meron po tayong special offering. Kaya yung mga gusto pa pong magbigay ng kanilang mga special offering para sa Panginoon, makakatulong po ito para sa ating mga projects sa church. Pwede nyo na pong ibigay, pwede nyo pong i-Gcash dito sa Gcash ni Pastor Padar, o pwede po i-Gcash sa akin, bank transfer, or kahit na ano, i-PM nyo lang po ako. Gagawan natin ng paraan para maibigay ninyo. Ayan. Ano pa? Tapos, isa pa po, yung sa raffle na nabanggit ko, may mga nagbigay na po ng mga donations sa ating mga raffle. Pero, syempre, kung gusto nyo na lahat tayo mabigyan ng raffle, pwede pa rin naman tayong magbigay. Pwede po siyang in cash or in kind. Kahit na ano lang, na madadala nyo po sa araw ng anniversary, pwede nating iparaffle. Kahit na ano, wala pong sapilitan. Pero may mga nagbigay na po, purihin po ang Panginoon. Salamat sa lahat ng mga nag-donate. Sa mga nilapitan ko, maraming pong salamat. Ayun, so oras na para ibigay po natin ang ating offering para sa Panginoon. Tumayo, ay hindi na pala sila tatayo. Itong mga ushers po, mga nagwagwapuan nating mga ushers, mapa-Koreano o Pilipino, nandito po silang lahat. Anong magbigay na lang. Awitin po natin ang magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo. Magbigay, magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ligligan, umaapaw. Ibabalik, siksik, ligligan, umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ligligan, umaapaw. Ibabalik, siksik, ligligan, umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Hinihiling ko nga po kay Pastor Chris na ilit po tayo sa prayer ng offering. Tsaka may mga special request din for prayer. Panalangin po natin for the complete healing. Si Sister Rona Ortig Peralta. Cortez. Yan. Ortiz Peralta. Sister Rona Peralta. Yan. Meron pa po bang kwan? Then ipanalangin din po natin ang ating nalalapit na anniversary. Tayo pong lahat ay magkaisa na ipanalangin po natin na maging matiwasay at maayos po at maging mapayapa at matagumpay ang selebrasyon na yan, na lahat ng dadalo ay mag-i-enjoy sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hiniling ko nga po na tayong lahat ay tumayo at bago tayo darako sa ating panalangin, aking munang babasahin ang salita ng Diyos in the book of 1 Peter chapter 3 verses 8 and 9. Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mababang loob. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang malipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila pagpalain, yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, itinatas namin ang iyong pangalan sa oras na ito. Patuloy namin kayong pinararangalan at ibinibigay ang lahat ng kapurihan at pagsamba. Kayo'y aming dakilang Diyos na hindi nagbabago kahit kailan. Sa bawat isa sa amin, salamat po sa kaligtasan na iyo pong pinagkaloob, na yan po ang aming yaman, yan po ang aming
Yan po ang aming pinagpapasalamat ng sobra sa inyo. Iniligtas nyo kami at pinili nyo kami upang maging anak ninyo. Lord, sa oras na ito, kami po, God, ay nagkakaisa na itinataas po si Sister Rona Peralta sa oras na ito na mayroon po siyang karamdaman, mayroon po siyang iniindang sakit sa kanyang physical na pangatawan. Simula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang paa, dalangin namin sa pangalan ni Jesus, ipuin mo po siya, pagalingin, ibalik ang nawalang kalakasan at sigla sa kanyang physical na pangatawan. At paranas po ninyo ang iyong kapangyarihan, ang kagalingan ng himala na nagagaling sa inyo. Pakita ninyo na kayo ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling sa lahat ng karamdaman. At sino man po membro ng aming pamilya, Panginoon, o sino man po nandito na mayroon pong iniindang karamdaman, kilala po ninyo kami. Itinatas namin ito sa inyo. Hipuin niyo po kami in the mighty name of Jesus. Alisin mo po ito upang walang magiging balakid sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat po, God, sa kagalingan niyo pong pinagkaloob. At ganoon din po, nagkakaisa po kami na itinatas po, o God, ang big event sa church na ito, ang aming anniversary, Panginoon, 70th anniversary ng iglesyang ito, kung gaano ka kadakila, O Lord, sa iglesyang ito. Salamat po, Panginoon, narating po ang taon na yan. Itong pong taon, O Lord God, na ang iglesyang ito ay matatag pa rin, malakas pa rin, nakatayo pa rin, dahil sa tulong ninyo, dahil sa inyo, Panginoon, dahil sa iyong pagpapala, dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Se-celebrate po namin sa Saturday. Dalangin po namin na sa lahat ng nag-confirm, sa lahat ng dadalo, O Lord, saan man sulok ng aming bansa, Panginoon. Sino man naimbitan, O Lord God, na manggagaling pa sa iba't ibang lugar, dalangin po namin na sa araw na yan ay makadalo po sila, ligtas silang makarating at sama-sama po kami na yung pong mga lingkod na magse-celebrate at magpupuri sa inyo. Ang layunin naman namin, Panginoon, ay yung itaas ka, papurihan ka, Panginoon, at sambahin ka, at pakinggan, O God, ang iyong pong mensahe na magbibigay po ng kalakasan, kalaguang espiritual sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat na iyong pong mga gagamitin, lalong-lalo na ang iyong abang lingkod na iyong gagamitin sa ikapagpapayag po ng iyong salita. Ay anoin po siya, ihanda na po na po siya, Panginoon, na maging pagpapala sa bawat isa na siyang makakarinig sa kanyang boses, makakakita sa kanya, Panginoon. At sa lahat ng activities po dyan, Panginoon, ikaw lamang siya mapapurihan at may tataas, Panginoon. Lord, salamat po, katagumpayan ang aming tatamuhin sa araw na yan dahil yan po ipagkakalob na po ninyo sa amin. Kaya maraming salamat sa iyong pong gagawin sa araw na yan. At ganun din po, Panginoon, itinatas din po namin ang aming pong mga handog na ito. Tanggapin niyo po bilang matamis na samyo sa ipong harapan. Salamat po dahil patuloy niyo kaming tinuturuan na magbalik, O Lord, ng mga pagpapalang ipinagkaloob ninyo, ipinagkatiwala lamang ninyo sa amin. Nawa, Panginoon, ay pagpalain mo ito, na magamit po ito sa ikalalawak po na yung gawain sa lugar na ito. Magamit lamang ito para mapapurihan ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain mong bawat isa sa lahat po ng aming mga ginagawa, Panginoon, mga trabaho, saan man ang galing, Panginoon, ang mga pagpapalang ito, pagpalain mo po at tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos. Salamat po, O Lord God. Sa oras na ito ay amin na pong pakikinggan ang iyong mga salita. Nabasa na po ang iyong pong mga salita at kulang na lamang po ng pagpapaliwanag ng iyong abang lingkod. Tulungan niyo po ako na ito'y aking may paliwanag sa kanila at magbigay po, Panginoon, ng paalala. Magbigay po, O Lord God, ng encouragement. Magbigay po, Panginoon, O God, sa kanila ng pagkalago ng kanilang espiritu na pamumuhay. Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Ang Banal na Espiritu ang patuloy na pumatnubay sa amin. At ikaw layaan mo po na ang iyong presensya ay aming pumaranasan sa oras na ito. At patuloy ka naming, Panginoong, itataas sa aming mga buhay. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Praise. Ang ating tema, mabilis lang naman akong mag-sermon eh. First, 15 minutes lang. Ayan. Nabasa na po natin kanina ang ating teksto, 1 Peter chapter 3, verse 8 and 9. Ang ating tema na ating pag-uusapan sa umagang ito o sa tanghaling ito, mga kapatid, the right attitudes of the Christian that brings unity in the church. Yan. Panagmay sa unity. The right attitudes of the Christian that brings unity in the church. May kasabihan nga tayo, di ba, two is better than one. Nakatalayan sa Ecclesiastes
chapter 4. Diba? Mas mabuti ang dalawa kaysa isa kasi once na once na yung isa ay nabuwal, mayroong isang tutulong sa kanya na magtatayo sa kanya. Speak about unity. Yan po. At then may kasabihan nga po tayo mga kapatid, di ba? Lagi natin napapakinggan yung kasabihang sama-sama, tulong-tulong, kapit-bisig. Yan. Sama-sama, tulong-tulong, kapit-bisig. Speak about unity, pagkakaisa. Na talagang dapat nagkakaisa ang bawat isa. Unity means, sa dictionary sabi nga, is the state of being one. Talagang being one, nagkakaisa, mga kapatid. Example natin, kung papag-aralan po natin the book of Proverbs, di ba, mayroon pong in example si King Solomon sa pagkakaisa at sa kasipagan. Dalawang aral yung makikita natin, di ba, yung sa buhay po ng mga langgam. Makikita po natin doon na ang mga langgam ay sama-sama po sila, tulong-tulong sila sa pag-iimbak ng kanilang makakain. Diba? Yung aral na makikita doon, mayroon silang unity at yung kasipagan. Masisipag sila at talagang nagkakaisa sila. Ang unity, mga kapatid, ay napaka-importante. Teamworks ay napaka-importante. Sa sport, kailangan yan para manalo. Di po ba? Walang team na naglalaro ay isa lamang. Dapat buo silang team. Nagkakaisa po sila upang sila po ay manalo. Even sa digmaan, sa war, kailangan din po ng pagkakaisa ng mga sundalo upang makipagdigma at makipaglaban at magtagumpay. Kasi once na yung isang batalyon ay tatakbo, iiwan nila yung mga kasama nila, wala, matatalo sila, di po ba? Sa organization, sa company, sa family, community, even sa church, most especially sa church, mga kapatid, na dapat ang iglesia ay nagkakaisa. Di ba? Alam natin, we are one body in Christ. Tayo po'y isang katawan ni Kristo, kabahagi sa katawan ni Kristo. Sa John 15, di ba? Inalintulad niya nga, ako ang puno, kayo ang sanga, na dapat tayo ay nakaugnay doon. Na ibig sabihin noon, dapat ang anak ng Diyos o ang iglesia ng Diyos ay nagkakaisa, laging sama-sama. Meron nga pong isang awitin na nakumpos, mga kapatid, sabi, tayo'y isang katawan. Pinag-isa ng may kapal, magmahalan, magpatawaran. Yan ang bunga ng Diyos ang siyang pinagmulan. Sabi niya, iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Diba, napakagandang awitin yon. Ulitin ko nga. Yan. Tayo'y isang katawan, pinag-isa ng may kapal. Kakapilala lang, no? Magmahalan, magpatawaran. Yan ang bunga ng Diyos ang siyang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Speak about unity. That is unity. Yan po ang nais ng Diyos. I just want to encourage everyone na tayo po ay magkaroon ng pagkakaisa. Tulad ngayon, mayroon po tayong big event. Kailangan po ng pagkakaisa dyan upang maging maayos. Maganda ang flow ng ating event. Na i-announce na kanina, yung ating mga dapat gagawin, makisuporta po tayo. Gawin po natin yon bilang isang iglesia. Amen? Huwag tayong, antayin nga dulin-dulin, antayin tayong lumulumbang kakapsat. Makipag-participate po tayo. Kasi pag unity po yan. Then, what are the right attitudes of the Christian that brings unity in the church? By carefully studying and analyzing the words of God, homiletics to eh. I found two right attitudes that brings unity, right attitudes of the Christians that brings unity in the church. Ayan. Una, dalawa lamang to para mabilis po tayo. Mga 12 tapos na. Dito po sa ating text, mga kapatid, isinalaysay po dito ni Apostle Pedro. Kung babasahin po natin sa wakas, sabi niya, magkaroon kayo ng pagkakaisa.
magtinginan kayong mabuti, magmahalan kayo bilang magkakapatid. Yung una nating kukunin. Yung sinabi niyang magmahalan kayo bilang magkakapatid. 'Di ba? Ang pagkakaisa, mga kapatid, ng mga Kristiyano ay may pupunta, di ba? Brings unity in the church, magdadala ng pagkakaisa sa isang iglesia kung mayroon po tayong pagmamahalan sa isa't isa. Kaya una po dito, by being lovable to one another. Magkaroon tayo ng pagmamahal. Bakit? Yan. Bakit? Bakit nga ba kailangan ng pagmamahal? Tingnan ninyo, maraming church, kakawatak-watak, mayroon pagkakabahagi, may pagkakampi-kampi, mayroong kinakampihan, di ba? Dahil mayroon nga po, may problema kasi. May alitan siguro, may awayan, may panig, di ba? May pinapanigan na isa, yung iba. Anong nangyayari sa church pag ganon, mga kapatid? Siyempre, wala. Lalago ba ang iglesia? Wala. Lalago ba ang isang iglesia kung nananatili pa rin yung kasalanan, nananatili pa rin yung hindi pagpapatawad sa kasalanan sa isang iglesia? Hindi po mangyayari yun, mga kapatid. Kaya nga, sabi dito, na Apostle Pedro, na't magkaroon po tayo ng pagmamahal sa bawat isa. Yan. Pagmamahal na ibig sabihin, mga kapatid, ito yung God's love. Sinabi ng Biblia in the book of 1 John chapter 4 verse 19. Tignan po natin. Bakit ba tayo dapat magmahalan? Saan ba galing ang pag-ibig? Sino ba ang ating tinutularan? Yan. 1 John 4:19. Sabi niya dito, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Yun pala ang dahilan, mga kapatid. Natamo po natin ang pagmamahal na yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin po natin, mga kapatid, siya talaga ang tunay na nagpakita, nagparanas ng tunay at totoong pag-ibig. Alalahanin po natin yung kanyang sakripisyo para lamang ikaw at ako ay maligtas. O ikaw na inibig ng Diyos, bakit hindi mo kayang ibigin ang iyong kapatid? Bakit hindi mo kayang ibigin ang mga nagkakasala sa iyo? Bakit hindi mo kayang patawarin yung mga nakakaalitan mo? O yung mga nagchichismis sa iyo, gumagawa sa iyo ng masama, nangaaway sa iyo, o ano pa man, mga kapatid. Tinutukoy po dito, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon sa Diyos, ang Diyos po ang unang umibig sa atin. I love us, di ba, first, pinahal tayong una ng ating Panginoon. Kung ganun nga po, kung ganun ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, dapat ganun din po tayo. Kung siya po ay nagparanas ng pagmamahal, at dapat ganun din tayo. Hindi lamang po yung mga kaibigan natin ang ating minamahal, hindi lamang po yung mga malapit sa atin, even hindi yung mga hindi po kaibig-ibig na tao, even yung mga gumagawa sa atin ng masama, even yung mga nakakaaway po natin. Sa church nga kung minsan, di ba, hindi maiwasan. Sa mga young people, sa mga adults, at iba. Di ba? Hindi maiwasan kasi nga iba-iba ang ating mga ugali. Alam natin yan. Magkakaiba ang ating mga ugali. Sa family pa nga sa loob ng tahanan, hindi nga nagkakasundo-sundo yung mga magkakapatid. Nag-aaway-away kung minsan, di ba? Yung mag-asawa, hindi nga nagkakasundo-sundo kung minsan. Kaya nga, kung bakit sinabi po ni Apostol Pablo sa wakas, sabi niya, may nauna po siyang sinabi doon. Di ba? Kung babasahin natin sa chapter 3, pinalalahanan po ni Apostol Pedro ang mga mag-asawa. Yung may asawa na dapat mahalin niya ang kanyang asawa. Kung yung asawa mo ay hindi mananampalataya, ikaw na mananampalataya, magpakita ka ng kabutihan sa kanya, sa iyong asal. Di ba? Siyempre, bilang isang mananampalataya, kung ano man yung desisyon ng asawa mo, na hindi mananampalataya dapat, di ba? I-honor mo. Ganon. Upang sa ganon, hindi ka pa man nakapagsasalita, sabi dito, at nakikita naman sa iyong gawa, maari sila po ay magiging Kristiyanong tulad mo. Kasi nakikita nila na hindi ka katitisuran. Nagiging blessing ka sa kanila. Nakikiisa ka. Hindi magaspang ang iyong pag-uugali.
Hindi mainitin ang iyong ulo, hindi ka palaaway sa asawa mo, di ba? Parang ganon. Kung tinignan mo ito, mga kapatid, yun po. Kaya nga sinabi niya dito na pag ikaw na bilang isang mananampalataya, ay yun po yung gagawin po ninyo, talagang magbibigay at magkikreate yon ng unity, pagkakaisa ng pamilya. Kaya nga, balang araw, sabi niya dito, siya na mismo, yung yayaya sa'yo na pupunta sa church. Di ba napakaganda yon? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay nagkakaisa sa pamamagitan ng pagmamahalan. Dapat magpatawaran tayo, di ba? Yung kanta kanina, kung may tampuhan man, may alitan, tapusin na, limutin na, di ba? Tayo'y magkaisa, patawarin natin. Mahirap, oo. Napakahirap ang magpatawad kung minsan. Lalong-lalo na kung ito'y masakit talaga. Kung talagang tinamahan ka sa kanya yan, sa ginawa sa iyo. Pero mga kapatid, alalahanin ninyo ang sinabi ng Diyos. In Matthew chapter 5, verses 40, yan, tignan natin. Matthew chapter 5, verses 43. Pababa. Sabi niya, narinig na ninyo, sinabi. Ito yung laging itinuturo po, isa po sa mga itinuro ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nandito sa lupa. Ito po kasi ito po yung prinsipyo ng mundo. Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Yan ang prinsipyo ng mundo. Yan ang prinsipyo ng hindi mananampalataya. Sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating tularan, sabi niya, ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang iyong mga kapatid o kaaway. Yan, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Sa ating teksto, sa 8, sabi niya, ay sa 9, di ba? Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Ayan, di ba? Sabi niya, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama, huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyo silang pagpalain, yamang inirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ganyan ang buhay ng mananampalataya. Yan ang buhay na itinuro ni Kristo, na dapat tayo po bilang mga mananampalataya, kaya natin magpatawad. Kaya natin magmahal. Yan. Kaya natin silang patawarin at limutin ang kanilang mga nagawang kasalanan. Si Kristo, anong ginawa niya? Nung isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa atin, di ba? Ngunit ipinadama ng Diyos, Roma 5:8. Tignan natin. Yung naging sakripisyo ni Kristo, kung paano niya ipinadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Paano niya i-demonstrate, Roma 5:8. Sabi dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Imagine, that is the love of God sa atin. Siya mismo ang nagsakripisyo. Ang Diyos Ama, ibinigay niya, isinakripisyo niya ang kanyang anak, inayaan niyang mamatay sa cross, inayaan niyang siya ang magdusa sa ating mga kasalanan, di ba? Para lamang mapawi ang ating pagdurusa doon sa emperno. Siya mismo ang gumawa ng kaparaanan. Ibig sabihin, mga kapatid, masakit man ang ginawa sa iyo ng taong iyan. Anumang klaseng kasalanan ginawa sa iyo. Kahit na yung iba, ang kasabihan nga ng mundo, kahit itaga mo sa bato, hanggang magkita tayo sa impyerno, hindi kita mapapatawad. Ganyan yung kasabihan nila, pero tayo, mga kapatid, iba tayo. Na kaya nating limutin, kaya nating patawarin, at kaya natin mahalin ang taong yan. Amen po ba? Sa church na ito, kahit ano, may ugod Sunday, talagang praise the Lord, alam natin. Isa po niyang buhay. Bawat isa sa atin, mga kapatid, kaya natin magpatawad, kaya natin limutin ang mga yan, kasi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Siya mismo ang unang nagbigay ng halimbawang pwede nating tularan bilang mga mananampalataya. Kaya, love your neighbor as yourself. We love them because
Diba? God loved us first sa John 4:9. First John 4 verse 19. Yan po ang una, mga kapatid. Next. Pangalawa na attitude po ng Kristiyano na dadala po ng pagkakaisa sa iglesia by being humble to one another. Humble. Pagpapakumbaba. Sa ating text sabi niya, di ba? At mababang loob. Pagpapakumbaba. Yung pagpapakumbaba na tinutukoy dito, mga kapatid, huwag tayong maging mapagmataas. Yung pagpapakumbaba na tinutukoy dito, yung pagpapakumbaba na tulad ni Kristo. Na kahit siya ang Diyos, hindi niya inaring kapantay niya ang Ama. Inubad niya ito at namuhay siyang bilang alipin. Naging masunurin siya hanggang kamatayan sa krus. Na nagpapakita doon ang klase ng pagpapakumbaba na nais ng Diyos sa ating mga buhay. Gusto ng Diyos na huwag tayo magmataas. Ano man po yung mga narating natin. Kasi ang tao, isa po sa katangian ng tao talaga, yung mapagmataas. Ayaw niyang naibababa siya. Lalong-lalo na pag nakatapos, may pinag-aralan, o magandang buhay, sikat, at iba pa. Wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon, di po ba? Bilang mga Kristiyano, kung ganyan man ang mga hindi mananampalataya, pero tayo po bilang isang Kristiyano, lalahanin natin na lahat ng nasa sa atin ay galing sa Diyos. Ibinigay ng Diyos yan. Wala tayong may pagmamalaki, may pagmamayabang, kahit na yung kalakasan, karunungan, katalinuhan, yung kakayahan, mga talento na pinagkalob sa iyo ng Diyos, bigay lang yan ng Diyos. Yun po ang alalahanin natin. Kaya huwag tayong magmataas. Huwag natin sabihin sa iba, hindi kita kailangan. Huwag mong sabihin sa iba, mahina ka, wala kang silbi. Ganyan kasi minsan ang nangyayari. Binabaliwala natin yung parang sa tingin natin walang kakayahan. Parang walang kayang itulong. Pero hindi natin alam na yung palang kaya natin, yung hindi natin kaya din pala nila. Huwag mong sabihin na lahat ay kaya mo. Mayroon ka ring kahinaan. At yung taong yan, kaya niya rin yung hindi mo kaya. Mayroon din siyang kaya na hindi mo kaya, pero pag pinagsama mo yan, magiging maganda ang kalalabasan. Kaya nga sa church, mga kapatid, kailangan po ng pagpapakumbaba. Sa mga talentado na mga kabataan, sa bawat isa, sabi ko nga, wag nating ipagmayabang ang mga bagay na yan. Bigay yan ng Diyos, dapat maging mapagpakumbaba tayo. Gamitin lang natin ang mga ito para papurihan ng Diyos, para itaas ang Diyos. Huwag kang maging mayabang sa mga bagay na yan, mga kapatid. Hindi yan nagbibigay ng kasayahan sa harapan ng Diyos. Hindi yan nagbibigay ng pagkakaisa sa church. Diba? Maraming ang magtatampo. Maraming tatampo. Marami kang magiging kaaway pag ganyan. Diba? Marami kasi nagmamagaling kung minsan, di ba? Pero mga kapatid, sabi ko nga, yan po ay bigay lang ng Diyos. Gamitin natin ang mga bagay na yan para lamang papurihan ng Diyos. Magkaroon tayo ng pagpapakumbaba. Kahit na sabi ko nga, urinom, tamom, awanti, kayam nga ramidan, kabsat, saan. Yan. Nasa isip mo lang yan, mayroon kang natatagong talento na ibinigay sa iyo ng Diyos. Wag mo nga, yung nga ibababa, iti bagim. Yan. Marami din kasing ganun yung ibinababa talaga ang kanilang sarili na kahit na kaya nila ang isang bagay na yon, kahit na kaya nila, hindi nila ito, hindi sila talaga pupursigi para, di ba? Para gawin ang bagay na yon. Natatakot, minsan, pero mga kapatid, dapat ikon mo yan. Pagtagumpayan mo yan, labanan mo yan. Dapat talagang maging malakas din ang iyong loob. Para maipag-participate mo yan sa mga kasamahan natin, sa bawat isa upang mas maganda nga ang kalalabasan, para mas maganda ang flow, di ba, ng isang iglesia. Kaya nga po mga kapatid, sabi nga sa James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Magpakababa ka sa harapan ng Diyos at Kanya kang itataas. Yan yung talagang prinsipyo ng ating Panginoon. Magpakababa ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Pagpapakumbaba lang naman ang susi ng lahat. Kung gusto mo ng kapayapaan,
Kung gusto mo ng katiwasayan na buhay, di ba? Pagpapakumbaba. Kasi pag magmamatigas ka, na hindi mo patawarin ang kapatid mo, di mo pansinin ang kapatid mo, kasi may kasalanan sa'yo, ikaw din lang ang magsasuffer. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog, siya ang ganda ng kanyang tulog, dahil, di ba, nagmamatigas, andun pa rin yung pride, di ba? Sa puso mo, alisin mo yon, magpakumbaba ka. Kung siya, na hindi niya kaya, di ba, na lumapit sa'yo, pero ikaw na kaya mo naman na lumapit sa kanya, lapitan mo. Diba? Pagpapakumbaba yun at ikaw na mismo ang mag-approach sa kanya. Sabi nga ng Biblia, pag nagkasala ang tao sa iyo, ilang beses man, pero pag umingi siya ng kapatawaran, diba? Sabi nga ng Biblia, 70 times 7, na patawarin mo ang mga nagkasala sa iyo. Pag siya ay umingi ng kapatawaran, diba? At sabi din ng Biblia, pag ikaw ay naghandog ng iyong handog, at mayroon kang kagalit, mayroon kang may sama ng loob sa puso mo, sa taong yon o sa kayong kapatid. Anong sabi? Lapitan mo. Makipag-ayos kayo. At upang sa ganon, ang iyong handog ay maging matamis na samyo sa harapan ng Diyos. Magiging matamis na samyo ka sa harapan ng Diyos. Magiging mabuti kang ahain sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, yun po mga kapatid, maikli lang, tamang-tama, 12. Yan po ang maikling salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Alam ko po na kahit maikli, mayroon po tayong natutunan sa oras na ito. Hiniling ko nga po na tayong lahat ay tumayo. At awitin po natin yung kantang Pag-isahin Mo. Naway ito po ang lagi po nating desire. Pag-isahin tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Ayan. Hallelujah. Pag-isahin mo. Jesus. Susumamo, Hallelujah. nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo. Yan, Panginoon. Nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala sa pagkababagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yan po, Panginoon, ang aming panalangin sa oras na ito, Lord. Pag-isain mo ang aming puso. Isain mo ang aming isipan upang maglingkod sa inyo, Panginoong Diyos. Pag-isain mo kami
upang sa aayos po, Panginoon, ng iyong iglesia. Kami ay isang katawan na iyo pong binili ng napaka precious na halaga, Panginoon. Ang iyong buhay, ang iyong dugo. Salamat po, iniligtas niyo kami, Panginoon. Salamat po, pinili niyo kami na maging anak. Lord, tulungan niyo po kami na ang iyong buhay sa mundong ito na ipinakita at ipinaranas ninyo ay amin pong matutunan at talagang makita rin po sa aming buhay ang naging buhay ninyo. Kayo po ang great example po namin. Ipinaranas ninyo ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Nagpakumbaba kayo. Kahit kayo ang Diyos namin, Panginoon, kahit kayo Diyos. Kahit nung inaalipusta kayo ng tao, pinapahirapan kayo. Ang sambit pa rin ninyo, ang panalangin pa rin ninyo, Ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lord, tulungan mo po kami na mabuo, Panginoon, yung love, yung humility sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na taglayin po namin ito. Taglayin po namin, O Lord, yung tinataglay po ninyong pambihirang pagmamahal. Na kaya din po namin magpatawad sa sinumang na nagkasala sa amin. Pwede naming limutin ang kanilang mga nagawang kasalanan. Pwede namin silang mahalin. Pwede namin silang pakitaan ng mabuti. At tulungan niyo po kami maging mapagpakumbaba sa iyo pong harapan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Lord, na huwag magmataas anuman po ang aming narating, anuman po ang aming mga kakayahan, kalakasan, talento, o ano pa man po ang nasa sa amin. Tulungan niyo po kami na huwag namin pong ipagmataas, bagkos gamitin po namin ito para parangalan ka, para purihan ka, itaas ka sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa katagumpayan at salamat sa iyong pangunguna. Salamat sa iyong mga salita namin pong natutunan muli, Panginoon. Tunay nga po, ikaw ang Diyos ng kaayusan ng lahat. Ikaw ang Diyos na nais ninyo pagkakaisa sa iyo pong body. Kaya Lord, tulungan mo kami na gawin namin iyan. Alisin mo po ang tampuhan, inggitan, awayan, pagkababahagi, pagkakampi-kampi sa amin po, sa aming mga buhay, Lord. Pagkos magkaisa kami sa isang layunin, papurihan, parangalan at itaas ang iyong dakilang pangalan. Yan po, Lord, ang nais ninyo, magkaisa kami. At lalong-lalo na, yung pagkakaisa na ibahagi ang iyong salita, ibahagi ang kaligtasan naming natanggap sa iba. Lord, salamat po sa araw na ito, sa iyong papuri at pagsamba, O God. Muli awitin natin, pag-isahin mo, chorus niya. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ng iyong pag-ibig, bigkasin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pang-aaliw at paggabay ng Banal na Espiritu, ang tatlong personang ito ng isang Diyos ang patuloy nagagabay sa atin at mag-iingat sa atin hanggang siya po ay dumating. Lahat po magsabi ng Amen. God bless you sa ating lahat. Kita-kits sa Saturday and Sunday. God bless po.